Ayan. Is meron pang ano sa frozen. Ayan guys. Handa mo na ballpen. Ay, ballpen. Ano? Ayan guys, ang Nestle product natin. Ayan, deliver. Ayusin natin. Gulo. Hello, bodega. How are you, bodega? Are you okay, bodega? Eto, may mga gin dyan. Matakpan lang. Ayun, ang dami. Ang dami. Ayun. Yan. So, kahit may kinuhanan tayo ng gin, kumukuha pa rin tayo kay Joseph para ma-maintain. That's all. Mga anak ko malalaki na. Sila ay mamimili ng plastic dahil naubusan kami. So, pa lang talaga ako dun. tingnan natin kung ano. Grabe. Malalaki na talaga sila mautusan na sa palengke. Plastic lang naman eh. Sige na. You need to work together kasi panindan nyo yan. This is how we work together. Bigyan na ba ako pa O, sige na. Eh, paano kasi nagbihis ka? Kala mo magagawin ka, ganyan lang pala gayak mo. Oo nga, ang pangat mo. Maganda ko. Uy, bad yun. Feeling? Yung alis mo yun na to. Oo, pinanganak ka sa Tinawag ka farm. ni mami na badya. Oo. Bad yun. Hindi, alis Dali, ko. nali ka na. Sige na. Yan, guys, 229. 304 sila. 229 umalis, 304 dumating. Ay, ang galing talaga ng mga bebe ko. Very good. Marunong na. Thank you, kuya. Ay, marunong na. Marunong na mamili. Labas ko kaya yung ano natin. Alin? Basurahan. Ayan, binili nilang plastic. Ilan yan? Kulam. 5 bundles. Okay, nasa lisan. Straw. Diba? Ang galing, guys. Kasi tingnan nyo naman, wala na kaming plastic. Ang gulo pa ng bodega namin. Diba? Survive. Ayan ang ating mga deliveries. Mahiwag. Ay, nakita ko si Pogi. Andito. Hindi ka pa mag-enroll. Hindi ka pa mag-i-school kasi yan, guys, eh. Bebe natin yan, bebe. May iwan itong isang bebe. Minsan guys, hindi ako nagbibideo kahit may order tayo kasi hindi naman laging gano'n. Minsan nakakatamad din. Pero pagka may ganito, aasarin natin yung magpa-expose pero na-expose na. Tapos lalagyan ko ng screenshot. Ay, na-post. Ayan. Yung hiya naman ako dyan sa, ano na yan. Pambibigay na yan. Hindi, mati-display na rin yan eh. Capture mo rin, nagtakbuhan na yung takbuhan na yung baba. Nag-duty ng 7 to 4. Namalengke ng plastic kasama ate. At nagluluto ng dinner. Ay, marunong ka na mag-chop ng onion at saka ano. Ayan, ano mo dyan? Tinulungan mo ko, di ba? Yeah. Okay. Siyempre, para matbuhay kayo. Para matuto kayo. Diba? Kapag nagkugutom, hindi nyo ako hinahanap, kaya nyo magluto. Siyempre, wala kamatayang corned beef ang aming ulam. Mabilisan. Tapos lalagyan niya ng corn kernel. Asan ang corn mo? Yung strain ko na, para mamaya hindi ko napapagulong. I-strain na daw niya ang kanyang corn. Kunin mo nga yung corn mo, patingin nga. Chef, patingin ang ano mo, corn mo, dali. Wait lang, dadagdag ko na to. Kumuha ka ng kutsara para maano mo. Kumuha ka ng lalagyanan mo din ng platito dyan. Na paglalagyan mo ng patungan mo ng Tandahan. Relax lang, kalma. Sakit ba? Ay, hindi talaga yung scripted. Ginagawa niya talaga yan. Bakit naghuhugas ka na ngayon? Bakit naghuhugas ka na ngayon? Dati hindi ka naman ganyan. Mukhang madumi. Naghuhugas na rin siya ng mga kaya niya ng hugasan. Ayusin mo na, makuskusin mo na. Ito guys, yung mga delivery na hinabol sa order ko nila Kuya Joseph ng EKC. Ito. So, wala na naman kaming bigas, di ba? Ubos na naman ang bigas. Bibili na naman kami bukas. Okay? So, makalat. Ang daming kalat. Di pa namin naaayos to. So, tingnan nyo guys. Nakakahiya. Mamaya ayusin namin yan. Di ba? Nakakahiya. Pero puno kami ng stocks. Ano ba to? Yung noodles. Puno na kami ng stocks. Yung iba lang ay wala kasi wala talaga. Ay, grabe. Ayusin namin to ang kalat. Grabe. Super kalat talaga. So, eto, laman ito paninda. Ayan, mga stocks pa namin. Ito, mga mantika ito. Grabe, ang kalat ng namin. Mga 1.5 namin kanina na binaba. Tapos meron pa tayo ditong natira. Ay, ayoko ng kalat.
Guys, pa kami. Ayan. Ang nailagay lang dito yung binili ng mga bata na ano, 8x11. Nandito pa yung ibang plastic. Tapos ito straw. Ayan guys, konti na lang. Sold out ang egg namin. Maghahanap ako ng egg bukas. Sold out ang egg. Tuwing linggo na lang sold out. No, ayan. Medyo nakaayos-ayos tayo dito. Ayan, nakaayos-ayos tayo ng paunti-unti. Ay, konti na lang. Ayan. O, naayos na natin. Nabawasan na po kasi ang daming bumili ng Red Horse. Tapos, siguro, nakahalos 8 o 10 kaming Red Horse na nabenta today. Tapos, nag-fill kami sa ref. Ang 4 na case na nasa ref. Tapos, 4 na case din na ganito na nasa ref. No? So, yun. Marami tayong naging benta ng alak. Pwera pa po ang ang mga MP, hindi masyadong gumalaw. Ang gumalaw lang ay Alfonso. No? Ang gumalaw. May bumili ng mga MP. Paunti-unti. Tapos, Alfonso. Tsaka 1.5. Ayan. So, nailipat na yung 1.5 lahat dito. Ganyan lang ang buhay namin. No? Magre-refill, magbebenta, magre-refill, magbebenta. Ito marami tayo niyan. Ito marami tayong ganito. Ito. Mga chichirya natin, nandito. Teka lang, baka mabitawan ko yung cellphone ko, guys. Ayan. Tapos ito, guys, puro yelo lang yan, ice cube. Pagka may space, nilalagay namin dyan, yung ice cream na mga natitira namin, yung hindi kasya sa pati sa, doon, ayan, Snow Joe yung rep, pero frozen products. No? So, yun. So, ito kasi personal na namin to eh. Tingnan nyo, walang laman. Bulaga, walang laman. Ito meron. O, yan amin yan. Stock namin yan. Pang personal na namin yan. So, yan. Na. Ang gulo. Dito tayo, guys. Magulo. Kaka-refill lang namin eh. Ito, guys, oh. O, nababawasan pag nagre-refill. Ang dami talagang laman nito, guys. Alam niyo po ba, guys, yung sito namin na maliit? Isang case yan. No? Yung nailagay dyan. Ito, isang case din. Di lang. Ang daming nailagay talaga. O, tinan nyo, guys, yung likod ng namin. Mga, meron pang mga case, one case na na Yakult. Ewan ko lang kung meron pa kaming Yakult dun sa Ayun, may Yakult pa kami. Sa ilalim dun. Ayan, guys. Ang hilig ko manood ng cartoons, oh. Yung isa kumakain. Kami ng pansit canton at saka Marvin na tinapay. Nagmerienda kami tsaka soft drinks. So, ganun lang. Wala kaming bigas. Almost sold out na ang bigas namin. Bukas na talaga. Kukunti na lang yung iba natin dilata. O, order na tayo. O, tinan nyo na. Nagkakandagulo-gulo na ang ating Ayan. O, diba? Babawasan. Ang bilis ng items. Yung parang paulit-ulit, araw-araw, paulit-ulit yung ginagawa natin na pag di-display, pag naubos, display, gano'n naman talaga ang pagtitindahan, guys. No, yan, kalbo-kalbo. O, saan ka dyan, kalbo ka dyan. So, eto rin natin. Ang gin natin, o. Naka-refill na tayo ng gin. Nagawasan ng Red Horse, natin. Uy, ang daming bumili, may mga bumili light gin. May light gin pa ba tayo? Mungita na lang? 1 box lang yon. Okay, wow. O, ito na, dumating yung, natin, yung, Lemon Square, tapos yung mga ibang deliver ni Ate B. O, may mga Pudgy Bar na tayo, may mga Hansel na tayo. Hindi man kompleto, pero at least, nagkaroon na ng laman tong natin. No? Ayan. O, mga noodles natin. Ayan. O, nagkalaman-laman na yun. O, hindi ko kasi nakakalabas eh. O. Ayan, may bigas na tayo ulit. Another 11 sacks, no? Ito kasi malagkit eh. Tapos pinupull out na yung mga dishwashing kasi alam nyo na, we're going to have ang magulo naming set up. Ayan. May ihanda mo dito, Jay. Ito dadali namin. Oo, para pag binuhat ng daddy bukas, okay na. Halos wala na nga, pan-sample na nga lang yun eh. Gagawa pa nga ako ng Hindi, enough naman yung ko, diba? May calling card ako, tapos yun na lang, tapos meron pa tayong yung parang flyers na maliit, no? Okay. At ayan ang ating ganap, no? Up to this moment, Sunday. So, relate guys, ang mga kasaring hindi makapaligo. Okay, mag-shoutout tayo sa 28 na nag-comment sa ating sa ating pinakamaraming scam na negosyo sa sari-sari store daw, no? So, merong 9 comment din dito sa yung 200 na asukal ko. Hindi ko na masyadong dahil mga nag-comment din naman yan dito sa ating
So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood at sa inyo pong pakikinig, no? Kung mga learnings ang ating video, I do hope na natuto kayo, napagtagumpayan nyo ang mga dilemang pinagdadaanan nyo. Pero syempre, kahit tayo ay hindi naligo, hindi makaka-excuse na hindi tayo magle-lipstick. O, diba? Mas naging vibrant. That's the magic. Okay, maraming salamat. At mahaba-habang mahaba-habang shout out. Nangunguna na si Elenita Salvatierra. Sabi niya, hello Mami Park, have a blessed day and God bless you always. Tap 5269, yung kumuha ka ng permit para maging legal sa barangay at city mo, tapos may business coach na sasabing scam lang. Oh my God. By the way, he talks parang ang dami niyang insecurity at jealousy sa mga mayayaman. Ayan. So ako hindi ako mayaman. Pero wala akong jealousy, no? Wala akong masabi. Okay, next would be sabi ni TapTap. Thank you TapTap pa. Tawa ko sa comment ni TapTap. User-RT1Z F7ZZ7V. Pwede ba pangalanan yan Mami Park para mablock ko na yan si vlogger? Sabihin ba naman tayong scammer? Tayo pa nga ang ini-scam. Sarap i-vlog sa pader kung sino man. Ayan. Oo nga naman. Napakahirap kasing tanggapin na tayo ay masasabihang scammer. Lalo na tayo ay tumutugon sa ating mga legal na obligasyon. 'Di ba? Ngayon pala, baliktad na ang mundo. Ikaw ay scam kapag gumamit ka ng sarili mong puhunan. Kaya kayo, mangutang kayo. Bago kayo magnegosyo kasi hindi po pwede ang puro palabas. Kailangan puro papasok. Charot. Okay, Dark Angel -0M8KQ. Hindi ako nagsasawang manood sa inyo, Mami Park. Magaling, malinaw mag-explain at legit. Hindi naman. Actually, mga ina-explain ko sa inyo ay galing din sa aking mga pagsasaliksik. Wow. Siyempre, research muna tayo. And using our pinag-aralan ng panahong estudyante pa tayo, no? May mga ina-explain ako sa inyo na hindi talaga masyadong napag-aralan sa aming course. Pero kasi sa course na entrepreneurial, more of actual ang ating pinag-aaralan doon. Kasi 'di ba po, entrepreneurial muna ako bago ako napunta sa management, no? Yung course ko kasi sa PUP that time, nung bago ako maging management, ay Bachelor of Science in Business Entrepreneurial. Tapos walang ganoon na course doon sa aking nilipatan na sa College Mary of Immaculate, but meron siyang related course like the Bachelor of Science in Business Administration, major in management. Meron po kasing mga ano po kasi yan malawak ang scope. So may mga major in finance, major in economics, major in taxation. So maraming scope yan. So ang major natin is management because that is available. If I will remember, I have one classmate na parang saya nga siya nag transfer kasi yung gusto niyang i-major ay nandoon. Parang banking and finance yata ang inano niya, ang major niya, or finance lang. I'm not that so sure. So yon. And yun nga, so dinidisclaim naman niya minsan kapag yung sa kanya lang, no, which is good kasi kahit naman ako marami po sa course ko ng management na hindi natutunan ko ngayon sa pagnenegosyo na hindi natalakay. Pero ang kagandahan kasi kapag ka nag-aral ka, meron ka ng foundation when it comes to analyzing and understanding sa totoong buhay, no? So, dumating ako sa puntong nag-OJT ako ng bangko. Wala akong masyadong natutunan doon, honestly. Pinag-file lang ako doon ng from A to Z na mga file ng mga client. But yung talagang normal na tipong aaralin mo or mapapractice mo man lang na mag-teller, hindi ko nagawa iyon. Pero pagdating naman sa totoong buhay, napakaganda naman ng experience ng Mami Park. So, more of practical and actual ang aking natutunan. So, pero maganda pa rin talaga ang nakapag-aral ka talaga. Kasi hindi ko rin naman din yan malalaman at madaling may apply sa buhay ko, no? Lalo na pag may legalizations na, pag may taxing na, pag may accounting involved na. Kasi kapag ka sa negosyo, ikaw ay nag-expand, nagpapalaki, talagang doon mo masasabing, ay, dito ko pala ma-apply ang mga napag-aralan ko.
no? Pansinin niyo, may mga successful negosyante, pero pagdating sa legalizations and pagdating sa mga important documents, mga kontrata and everything, hindi yan basta-basta ang gagawin yan mag-hire. Sample ko na lang, 'di ba po, nagbablog ako ng taxing. Talagang sila manonood, and then pag hindi talaga kaya, hindi kaya ng utak, hindi kaya ng skills, hindi kaya ng talaga nag-hire na lang ang marami, lalo na yung mga medyo may edad na, nag-hire at busy, hindi na kaya ng katawan asikasuhin pa, busy, nag-hire na lang talaga ng ng mga bookkeeper, or kaya naman ay mga license bookkeeping and taxation. Kaya lang, eto kasi ang diyan, marami pong nagrereklamong mga kliyente na may mga accounting firm na hindi talaga sila naasikaso ng napakatino, no? At kung paano sila nagkaroon ng patong-patong na open case. Kaya yon ang mahirap sa ganyan. Okay, anyways. Thank you. At grabe, no? Sabi pa niya ay may matututunan talaga sa'yo sa mga vlog. Let's support her page, share and promote para mas madami tayong matutunan sa larangan ng Sari-Sari Store. Proud viewer here in Europe. Thank you po, Europe. Pagaling si Dark Angel. Grabe. Kesmar Lotto 3966. Sabi niya, si Sir Arvin yan, sabi niya gano'n. Kayo na po ang bahala. Ayan, pero siya nga po, no? Akia Andaya Vlog. Ang Tesla kasi nasa stock market. Unang sampa pa lang ng isang company sa stock market, may public offering yan sila. Ibig sabihin, may bibili agad ng shares para magkaroon ng pera yung company. So ito yung sinasabi ni Ma'am Akia Andaya Vlog na bakit daw yung sa Tesla, sino ba yon? Si Elon Musk, no? Gumawa ng prototype na sasakyan, and then inalok niya, pinresell niya sa mga kakilala, nang sa ganon ay kumita at magkaroon ng funds kasi para daw mai-cash flow, no? But eto kasi ang natin diyan. Ang Tesla kasi may name na yan sa may name na existing na bago nangyari yung pag-ahon nila, pag-discovery nila, no? Kasi nga 'di ba si Tesla ang naglabas yata, si Elon Musk ba? If I were not mistaken, ang ng unang electronic car. If I were not mistaken but if it's not true, search nyo din kasi wala na akong time mag-search ngayon. So kaya kumbaga ba doon nag-boom ulit ang Tesla. So talagang for me, hindi na dapat basta-bastang mai-compare pa ang Tesla, lalo na sa atin lang mga sari-sari store. Sari-sari store kasi tinapik ni vlogger, yung vlogger na yon. And so kaya dapat practical din tayo dito, no? Hindi matututo ang mga tao kung lahat na lang ng mga malalaking ay inano mo, no? Tinakil mo. Kasi dapat practical ang konsepto, practical ang principles ng business, no? Lalo na kapag kami specific business. Unahing alamin kung ano ang line of business. Nang sa ganon, ang principles and ang objective ng isang negosyo ay mas mai-explain mo, no? Kasi pag generalize mo, mahirap, no? So tayo kasi nasa retailing business tayo no? Ito kasing si Tesla, kung sa kay Elon Musk ay nag-ano ng sasakyan, more of manufacturing, no? Ang line of business is manufacturing. However, iba ang approach niyan, 'di ba? So, sabi pa niya ni Akian, ay correct Mami Park, minsan hindi din ako agree sa mga sinasabi niyang vlogger na yan. Siguro dati na siya talaga ding subscriber or manonood ni vlogger. So, Geg Ata -YV6P, Mami Park, na high blood akong bigla natawa. Gusto ko din sana mag-explain pero wag na lang. Sana research muna si vlogger. Bakit cash float hindi mawala sa topic niya? Dami niyang sample pero hindi tugma sa lahat ng explanation. Sa one sample, okay na. Habang dumadami, lalong halata na di siya nag-iisip o nire-research ng tama. Ang gulo. Okay. Ayan. Marley Gildo 2915. Hello, agree ako to you, Mami Park. Mag-SWOT analysis muna. So, ano po bang ibig sabihin ng SWOT analysis? This is wherein you will identify the strength, the weaknesses, the opportunities and the threats. So if I'm not mistaken, I also have a vlog about this. Search ko nga kung meron talaga akong video nito at panoorin nyo. Magandang malaman nyo tong SWOT analysis, guys, kasi it can help you to determine, identify the stand and the situation of your business. Ito yung title. Teka lang. Napakataas pa din ng good problem sa store. So yan, meron akong video ng
ng SWOT analysis. So, lahat yan, tuturo ko yan. No, ayan o, meron. Kita po ba? Basta po ang title ay, kahit maganda ang October sales, nag-SWOT analysis ako. So, parang ito ay, hindi ko alam kung sa dati ko pang hindi, nag-vlog ako nito sa bahay. Ayan. So, 'di ba? O, 'di ba? Meron din akong SWOT analysis na SWOT analysis na video. O, tapos pala kami nito? Namili pala kami ng daddy nito kasi may sasakyan na kami nito 7 months ago. Okay. So, ang SWOT analysis ay strength, weaknesses, opportunities, and threats. Kailangan ma-determine mo, after ng trial and error method mo, magamit mo yan, no? So, sabi pa niya, tama po, start small first kasi i-observe muna anong mabenta sa lugar mo. Ang strength ika nga ng store. Along the way, naman po, ginagawa naman kasi ang cash flow mo, in and out ng money mo. Ano ba yung vlogger? Alam niya ba talaga ang business? From the very beginning, na nag-start ka ng iyong pagnenegosyo, ang cash flow, nahandyan na yan, no? Gumagana na yan. Unless hindi ka nabibilan, walang mangyayari, walang paggalaw, no? So, in and out of the money in the business. Okay? So, thank you for the additional, Ma'am Marley. Maraming salamat po. Juanito San Mateo, sabi kong yung mga tao na libo ang kita kada araw, kami ang inuutangan ng piso-piso lang ang kita namin. Kaya pag may umuutang sa amin, sabi ko, hindi bagay na kami ang uutangan. Kami po kahit matanda na, ayaw namin na nakatanga, ayaw namin umaasa lang sa mga anak. Nagsasaka pa ako, sa totoo lang. Kami pa ang inuutangan ng aming mga anak. At yung anak namin na nasa abroad na walang work, kami pa ang nagdadala ng pera, hindi sa pagyayabang yan. Katotohanan yan. Good PM, sabi pa niya, hindi po ako papayag dyan sa sama ng bunganga na nagsalita na yan. Mas kamsa na siya. So, sumama ang loob ni Sir Juanito, no? Kasi nga, syempre, di ba, naghahanap buhay ka ng maayos tapos biglang sasabihin, scam ka. Okay? Maliwanag naman po sa inyo, hindi sa akin nanggaling yon. Nanggaling yon doon sa mismong vlogger na ni-review natin. Kaya nga, pinadinig ko sa inyo yung video nang sa ganon, ay maintindihan yung sa kanila galing talaga. Kaya natin i-review yung kanyang vlog na yon dahil doon nga kay Girl Pretty na kanyang concern. Dahil nag-aalala si Girl Pretty na kapag 300 na ba ang ating puhunan, tayo ba ay hindi na sari-sari store. At kung may time pa tayo, tatalakayin natin yan. No? Okay, Alfredo Datol, sino po ba yung vlogger na yan? Di na mapalaw, haha. Ikaw na, Mami Park, talaga, love you. Ayan, di ko na mabasa yung mga salitang magaling kasi na-overwhelmed ako. Hindi po ako magaling. Yun lang po talaga ang totoo. Yun lang po talaga ang information na alam ko. No? So, kaya yun po yung sinishare ko sa inyo. At kayo din, pwede kayong mag-aral lang sa sarili nyo at mag-research. Kasi mahalaga ang nag-aaral din kayo. Hindi lang kayo basta nakikinig, hindi lang basta kayo nagbabasa. Magkakaroon din kayo ng sariling pagninilay at pag-aaral. Lagi ko naman sinasabi yan sa inyo guys, no? I never stop reminding you. Sweetie Juvar, Flor de Lisa Abogado, Roth Antonio, sabi niya, napanood ko yan, scam nga daw, sari-sari store, matagal na po yan about cash flow. Parang nadismaya nga po ako kasi may maliit kaming tindahan, thanks po. Rose Marie Bago, nakakatawa naman yung vlogger na yan. Shout out from Southern Leyte. Isa na ring nagmamay-ari ng sari-sari store, no? Ayan. Shout out po sa inyo, Ma'am Rose Maribag. Judith Ramos, Mami Park, di ako papayag. Sari-sari store is scam. Kung sino ka mang vlogger ka, kami po ang mga maliliit na store, sarili po namin puhunan at pinaghirapan po namin ang puhunan namin. Kaya kagigil. Mami Park, sana bago siya magsalita, isipin niya muna, diba? And take note, mga kasari, sa 7-Eleven pala pwede nang bumili ng property. Bili nga ako sa lote, 7-Eleven. Ayan, kasi 'di ba, sabi niya, yung 7-Eleven daw ay real estate business wherein it is retail business. Try niyo po magbenta ng mga Korean noodles, kimchi, seaweeds products, madaming mura sa Shopee, mas Ayan, sabi naman niya ni To The Field. Ang ingay, no? Clarissa Aragit, good morning, Mami Park. Tagal na ring vlogger pero di maipaliwanag. Tagal na din niyang vlogger pero di niya maipaliwanag ng maayos. Dati nakikinig ako sa kanya pero tumigil ako. Good luck, Mami Park, kaya lagi akong nakikinig at nanonood sa'yo. Madalang man akong mag-comment pero lagi akong nanonood sa'yo. Go, go, Mami. Malu Aguirre, of course, Mami, big no sa sinabi niya na scam ang sari-sari store. How can you say that kung ang LGU recognize our business? Because they are requiring us to register our business from barangay up to BIR. Required to pay our computed taxes, kagaya po ng sakin. Ang classification or assessment ng LGU sa store ko ay general merchandise.
So, scam yun. Ang mga convenience store na mga yan, they are not in real estate business. They are just renting the property. Wherein yan ang ating sinabi sa ating vlog. Well, depende kung into buying din sila at selling ng property. Doon papasok sila sa real estate business. Haha, agoy. Actually, si SM kasi, di ba, ang pag-aari niya si Alphamart. Si SM may DM na tinatawag. DM ano yata yun? Kasi nakikita ko yun eh when I was in Manila nung aahente ako ng mga fan, yung mga exhaust fan, kasi yan ang mga tinatarget namin, yung mga pinatatayong building, ganyan. Napakarami ang SM niyan sa buong Manila. Nagpapatayo sila ng mga condos. It's a part of the business of the SM. Kasi malalaman lang natin kung ano ang line of business ng isang kumpanya. So it depends sa kanyang mga ina-apply na negosyo. Okay? Pero hindi sasabihin na ang Alphamart, kasi Alphamart itself is a retail business. Yon. So tama naman si Mama Lu Aguirre, kasi si Mama Lu Aguirre may alam din to eh. So shout out to May Sheila Balatico. Eto naman ang sabi niya, now lang ako nakapanood ng vlog mo na nabwisit ako sa topic, hahaha. Ano ba ang reference ng vlogger na yan sa dinidiscuss niya? Sana nasa tamang wisyo yung vlogger bago nagsimula ng vlog. Yung simpleng konsepto ng sari-sari store, pinagulo niya at natawag pa tayo na scammers. Na high blood ako sa vlogger, lalo lagot ka sa mga sari-sari store owners, kuya, haha. Thanks mami sa pag-counter mo sa false info ng taong ito. God bless you mami and your beautiful family. Thank you. Okay, i-shout out na rin natin yung ating last vlog na kung saan ay ang title ay dito pala nagsimula ang cash flow ni Kuya. Malu Aguirre, 1 hour ago. Hi Mami Hi Mami, share ko lang. Ang accounting ay more on analyzation. Very important ang analyzing sa accounting. Pero since makabago na tayo, madali na lang like Excel, which is true. Kaya po sa totoo lang, bakit po nasasabi na marami sa mga matatalino ay nasa accounting, no? Alam niyo po kung bakit. Kasi po, parang ganito yan. May isang sitwasyon tapos isosolve mo. More of analyzing siya sa isang parang problem solving, ganon, no? 'Di ba po nung elementary tayo sa math subject natin, may mga problem solving tayo. Parang ganito yun eh, parang what is asked, 'di ba? What is given, ganyan. So sa college sa college life natin at accountancy ang iyong course, iba na ang paraan kung paano mag-analyze, no? So, more of ito, practical talaga ang datingan ng mga inaaral sa accountancy. Kasi na-i-apply talaga to literal sa mga kumpanya, sa negosyo. Kaya po sa totoo lang, marami ang mga kahit hindi pa nakapapasa ng board exam sa accountancy nila na course, tanggapin na. Kasi kailangan yan sa finance department, no, sa back office ng mga negosyo, mga kumpanya na ang negosyo lalo ay sa sales. So napaka talaga, sabi ko nga kung may mga anak ako na gusto yan ng courses, yan ang course, ako go ako diyan talaga. Kasi kung marirealize ko lang or kung mai-analyze ko lang din between the management and the accountancy, sa ngayon na level ng pag-iisip ko, ng utak ko, parang feeling ko mas madadalian pa ako sa accountancy compare sa management. Kasi sa management, napakaraming scope, ultimo psychology subject, no? Iaano mo talaga, tatalakayin mo talaga. Kasi, more of managing a business, managing people, handling people, leadership, no? Organizations, lahat, no? So, hindi katulad ng accountancy, mas marami ang focus kung paano mag-a-account ng isang negosyo. So, I would agree 100% to Mama Lu Aguirre. Ganun yun talaga. At dahil nga sa makabagong panahon ngayon, mas mabilis nang magkaroon ng mas mabilis na itong magamit, what I mean. At mas mabilis nang mag-aral kasi nga meron na tayong Excel. Okay? Meron na tayong, pag marunong lang tayong gumamit ng computer, syempre kasama sa part naman niya ng part naman niya ng course may subject na computer. Kasi syempre kailangan nag-a-adapt sa makabagong teknolohiya para kung paano natin magagamit ang technology sa ating courses or sa ating trabaho pag tayo ay nakagraduate na, no? Ang galing talaga ng mga nag-invento niyan, promise, kasi nga nako the best.
No? Ayan, Ellen Pilar, sabi niya, clear na paliwanag from you, Mami Park, thank you po. Teresita Baron, done watching Mami Park. Betalia, subscriber din ako ng vlogger na Alvin na yan. Lourdes Mabana, hindi ko maintindihan ang accounting noong nag-aaral pa ako noon. But now po, habang nakikinig ako sa iyo, madali lang pala. Salamat, Mami. Hindi ko rin alam na sa pagnenegosyo din ako mapupunta ngayon. God bless, Mami. Winnie07, watching here, Mami Park. Tap, ginawa na kitang podcast, Mami. Ha. Daming sinabi ni Kuya, nakakaligaw. Mas okay pang makinig sa'yo, madam. Mas madami kang point kaysa sa kanya. Maribel Libre. Wow, sana all libre. Subscriber ako sa vlogger na yan. Okay. So, pag-usapan natin yung pinaka talagang tema na kung tayo ba ay 300,000 na ang ating puhunan, tayo ba ay matatawag pang sari-sari store. So, here is the thing, guys. Kapag po tayo nagpa-register ng ating negosyo, lalo na specifically sa BIR, no? Kasi sa mayors po, ewan ko lang ha, kasi dito sa experience ko, dito po sa mayor, ang usually po na pinagbabasihan nila diyan ay ang iyong gross income, no? Or gross sales. At doon sila magbabase kung paano kanila itatax. And then, i-renew mo ang mga kailangan tulad na lamang ng iyong sanitary, fire, no? Yan, kasama na yan diyan. Then, pagdating po ng BIR, no? Pagdating ng BIR, ipapasa mo ang DTI mo. Hindi po ba't sa DTI bago tayo mag mayor, may DTI na tayo. So, ano na yan ha, common sense na yan. So sa DTI kasi, 'di ba, doon pa lang ay atin nang ina-apply ang pangalan ng ating negosyo. Sometimes talaga, or mostly, hindi naman sometimes, mostly tinatanong din ng DTI kung ano ang negosyong meron ka. So usually tayo ay sinasabi natin kung anong ating negosyo at tumipili tayo ng pangalan na gusto natin para sa negosyo natin. So, they are not so much after kung magkano ang puhunang startup mo. Although, ang binibigyan nila ng ano diyan is yung scope ng negosyo mo, kung saan ka magtitinda. If it's pang barangay, pang municipality, or pang national. Kasi doon din mababasa kung magkano ang babayaran mo sa iyong DTI registration. So it's just all about almost the trade name mo or yung business name mo. So in case of Ma'am Malu Aguirre na nabanggit niya a while ago, siya ay na-assess as the general merchandise. So suggestion yon ni DTI. So kaya yun ang nalagay sa kanyang DTI certification. So may dagdag ko nga pala no, sa part ni Ma'am Malu Aguirre, general merchandise kasi, ang kagandahan niyan, maraming sakop, marami kang pwedeng i-available na itinda. No, pag general merchandise ka, pwede ka sari-sari store ka, pero nagtitinda ka ng frozen, nagtitinda ka ng mga timba, ng mga plastics, nagtitinda ka ng mga uling, nagtitinda ka ng itlog, ng bigas. Kasi sa bigas, ano po yan? Pag yun lang po ang niche ng negosyo nyo, may sariling line of line of business yan. May code yan kay BIR. No? Kagandahan sa general merchandise ay marami kang po pwedeng i-available. However, I am not so sure lang, no? Kung ngayon, ang alam ko po, last year yata yon or nung 2 years ago pa, ang alam ko po ay pina-stop na ni DTI ang magkaroon ng business name na akadikit palagi ay general merchandise. Kundi trade, enterprise yata or trade. Parang ganon. Trading. Yon, halimbawa, Mami Park's Trading, ganon. So, I'm not so sure, no? Mamalu, tulungan mo ako mag-research. I'm not so sure. Pero ang alam ko po, 2 years ago, 3 years ago na, pinatigil na ni DTI na isama iyan sa iyong business name. No? Kung halimbawa, store o grocery gusto mong nakalagay or minimart man yan, yon ang ilalagay mo. Halimbawa, Malu Aguirre, Malu Minimart, Malu Store, no? Mami Park Supermarket, ganon. Wow, sana all. So, ganon, no? So, it's all about the name na inaano lang natin, ipinapa-register natin. So, gusto ko Mami Park Sari-Sari Store wala naman akong kamukha at kung may kamukha naman ako ng pangalan, national naman siya, ako naman ay municipality ang scope ko. So, anong problema doon? Kasi, 'di ba? Inaano lang naman yan na huwag ka lang magkaroon ng kamukha basta pumayag ang system at umokay sa mga officer ng DTI, mag-go yan 'di ba? So, gusto ko ganun 'di ba? Kasi magkakatalo naman yan pagdating sa declaration. Kung papansin niyo yung mga nagre-renew, no?
pagka-renew, tinitingnan, taon-taon tumataas ang tax. Bakit? Syempre, nag-i-improve ka na eh. Alam nilang imposibleng di ka nag-i-improve. Pinapataas din nila tax mo. Hindi ba sa munisipyo? Maraming nag-vlog dyan no? Taon-taon tumataas daw yung binabayaran nilang tax kay munisipyo. Wala silang pakialam sa pangalan mo, ng tindahan mo. Basta, alam nila kung ilang taon na nag-e-exist ang tindahan mo, dadagdagan nila ang iyong tax, no? Sa naman, sa BIR naman, it's all about the resibo. So doon naman, no, sa resibo naman tayo magkakatalo-talo. Pag lumalaki ka na, imposibleng hindi ka na mag-i-issue talaga lalo ng resibo sa mga kliyente mo. Tulad ako halimbawa, meron akong mga ahente, 'di ba? Nag-i-issue sila ng mga resibo. So wala silang kawala doon dahil declared 'yun, dahil naglalabas ka ng resibo no? So doon sila magbabase ng tax mo. So ganun lang kasimple 'yun, no? So just additional. Now, pagdating naman sa ating BIR, usually din tinitingnan kung ano na ang naging ating trade name. So ako halimbawa sari-sari store. So syempre tatanungin din ako kung ano ang mga tinitinda ko, as well as si Ma'am Malu. Ewan ko lang kung na-experience niya. Kasi pagdating naman sa code, no, ng business, ng line of business, yon naman ang trabaho ni BIR para pag inisyuhan ka ng certificate of registration, specific na ang line of business mo. What I mean is, for example ko na lang yung sa akin, ang aking business name is Kauri Sari Sari Store. Actually, meron po akong kapangalan. Kaso siya ay national. Ako naman ay pang municipality lang. Nalaman ko po iyan when I am applying for checking account sa Bank of Commerce. Kasi kailangan nila na ikaw ay talagang registered sa DTI. So kaya sila na ay yung nagpunta sa online para i-check and binayaran ko na lang. Sabi niya, may kapangalan ka na kaso national siya. So doon, no? Doon ko nga nalaman na may kapangalan ako And then, okay. So kapag yan ay habang ina-analyze na ni BIR, doon na sasabihin, halimbawa ako, sari-sari store, ano ba ang tinitinda mo? Ano ba ang mo? Actually, nung una tinanong pa nga ako Tinanong pa ako niyan, sabi pa niya, sigurado ka ba sari-sari store lang to i-BIR mo? Kasi baka hindi na kailangan pa. Sabing ganun sa akin ng officer. So sabi ko, opo, kailangan ko po So, ini-register. So kaya, ako as sari-sari store in retail, specialized in tobacco and liquor. Kasi tinanong kung meron akong sigarilyo at saka alak na tinitinda. So I said yes. So doon mas nai-specific kung ano ang line of business mo. Kasi may code yan kay may code yan kay BIR, no? So titingnan kung saan papasok na line of business ang iyong ipinare-register na negosyo. So importante lang na sa ating pagde-declare kay BIR ay malaman niya kung ano ang kung ano yung parang pinaka-niche ng ating pagtitinda. Whether you are a trade business, whether you are merchandise, general merchandise, whether you are in service, they have to know kung ano ang nature ng business mo. So they can put the code nasaan ka naka-line up na negosyo. Now, hindi pinag-uusapan at hindi tinatanong sa BIR magkano ang puhunan mo, as well as sa DTI. Although sa DTI guys, ay tinitingnan doon kung magkano ang startup mo. Kasi yung scope na sinasabi ko na kung pang-barangay ka ba, pang-national ka ba, pang-municipality ka ba. Kasi tinitingnan nila kung yun yung parang kung ano yung kayang i-cater ng negosyo mo. Pero pagdating doon sa salitang kung sari-sari store ba, pag 300,000 na ang puhunan, hindi na sari-sari store. Hindi po iyon totoo. No? Whether 500,000 ang iyong puhunan, kung ikaw ay naka-line up sa retailing, kung ikaw ay sari-sari store ang nakalagay na na name mo, yun ang negosyo mo, no? So, kung sakali naman na may magsasabing, teka, parang hindi ka na pang sari-sari store, parang pang minimart ka na, pang ganito ka na, pang ganire ka na. Ito po kasi, sa negosyo natin na ganito, ang sari-sari store po kasi, nagle-leverage. May leverage yan, may level up yan ng dahil kung pinalalaki mo nga no? Anong gusto mo? Nagsari-sari store ka, 15,000 ang startup capital mo. Tapos gusto mo forever 15,000 ang capital mo, ang running capital mo. Wala bang karapatan na
mag-grow. Kaya nga po ang ating DTI ay merong 5 years na may 5 years na expiration. Kasi kung dadating ka na dun sa punto na ang negosyo mo ay magle-level up at marami ka ng klase ng negosyong ihinahalo sa talagang negosyo mo. Diba? Actually, sa totoo lang tapatan tayo talaga. Ang mga pera padala, ang mga remittances, yan po ay talagang nire-register ng bukod. Kasi yan ay, ang line of business niyan ay service because you are the middle, you are the medium of paano ang isang client ay magpapadala sa kanyang mahal sa buhay o magpapadala ng pera para doon sa kanyang padadalan. Ano ang magiging daan? Ikaw, kung ikaw ay Western Union, kung ikaw ay pera padala, kung ikaw ay may Paymaya. So, sa totoo lang, yan po ay talagang nire-register dapat ng bukod. However, naging natural na lang sa atin na nadadagdag sa negosyo natin yan kasi karagdagan lang naman. No? Pero kung tayo ay masisita, you better stop it na lang. Pag na-tax map ka at sinita ka, stop mo na lang yon. Kaya naman, pag sinabing i-apply mo ng panibago yon, i-apply mo ng panibago. No? So pagdating naman po sa ganyan, kapag halimbawa po, may additional business kayo, pag meron na kayong existing business permit or business registration from BIR, ang gagawin nyo na lang po niyan ay magiging branch yan. Kung mapapansin nyo po sa tin nyo, 00 yung dulo, 0000 yung dulo. Pag po meron kayong inad na negosyo, branch na po ang tawag doon, magiging na yan, 1 yung pinakadulo, di ba? 0001, may isa ka ng negosyo. Pag may another negosyo ka na naman, 0002. So, whether hindi same ng line of business yan, it's totally okay. Kasi magkakaroon niya ng sarili niyang registration. However, when it comes to your TIN, kasi syempre ikaw as individual or proprietor, kayo niyan pagdating sa inyong ITR, income tax return. So, kaya nga sinasabing may pang business at merong sa individual income. Kaya po may 1701 at meron pong 2551Q na tinatawag. Kasi nga, 2551Q is for the business, 1701 is for the income tax return ng isang individual. Now, if isa lang ang negosyo mo at isa lang din ang pinagkakakitaan mo at yun lang, edi yun lang. Diba? So, natatax ang business mo, natatax ka din as kung magkano ang na-earn mo. So, baka kasi nalilito na bakit kaya nagbabayad na sa quarterly sa 2551Q at the end of the year pa, nagbabayad pa rin ng 1701Q. Diba? So, sa mga hindi masyadong nakarating na sa ganitong parte ng negosyo nila na may taxing, medyo hindi nyo masyadong maiintindihan. But once na makarating kayo sa ganitong level, maiintindihan nyo po ang sinasabi ng Mami Pat. Nabanggit ko lang naman dito. So, balik tayo doon kay BIR. Wala silang pakialam kung magkano ang startup ng mo. Wala naman silang pakialam kung magkano ang startup ng capital mo. Ang after sila is yung iyong line of business kung paano mare-register. Kung saan papasok na code ng line of business, list of line of business ng BIR. Kasi alam niyo po kung bakit. Dahil kayo po ay required din na mag-apply ng ATP, Authority to Print ng resibo. So, pagka meron ko yung resibo, yan ang magiging declaration nyo. Lahat ng nai-issue yung resibo sa customer, that would be your cash receipts. Yan yung magsisilbing kita nyo. Yan ang magsisilbing declaration nyo. So, kaya, wala silang pakialam how much man ang startup ng iyong negosyo. Ang nila ay yung line of business mo and also, magpapa-print ka kasi ng iyong resibo. Okay? Additional again. So, kung maalala nyo, napakaraming mga online seller ang mga nabahala. Kasi, bakit ganon? Magpaparegister pa kami sa BIR. Konti lang naman ang aming kinikita. Less than 500,000, less than 250,000. Kasi meron po tayong exemption na 250K, no? Under train law. So, pansinin nyo, wala silang pakialam ang mga BIR as kailangan i-register mo. Kasi hindi naman sila sa puhunan nagbabase. Doon sila nagbabase sa made-declare mo after mo na magkaroon ng registration. So, lalo na, sabi ko nga sa inyo,
pagka meron tayong mga POS machine at iyan ay naka-display sa tindahan, kailangan nating ipa-register yan dahil pag na-tax map tayo at hindi naka-register ang ating mga POS machine, yari tayo. Kasi yung mga naka-registered sa POS machine na yan, yan din ang lalabas na ating mga ide-declare. Walang kawala dyan kasi makikita dyan talaga ang mga na-punch. Diba? So kaya it's a big obligation having a POS machine when it comes using it and displaying it in your store. So kaya si Mami Park di makapag-decide basta-basta. So kung gusto natin for inventory management, itatago mo. No, hindi naka-display, nasa opisina mo. No, kasi hindi naman yung papasok hanggang pinaka-private sa inside ng entity mo or ng ano mo ng tindahan mo Kung mapasok man yan, tatanungin lang naman yan, bakit may POS ka? For inventory management lang po yan, hindi po yung ginagamit na sa resibo pa rin po kami, manual pa rin po kami. Ganyan mo siya pangangatwiranan. No? So, pwede ako magkaroon ng POS machine. It's just that, hindi siya gagamitin as everyday na gagamitin ko para mag-punch and then maglalabas ng resibo, no? Dapat, kung inventory management lang din ang kailangan ko, nakatago siya, nandito siya sa opisina ko. Yon, ganon. Okay, so kaya nga baka masita ka or mapuna ka na bakit ito ang negosyo mo pero walang bawas ang resibo mo. Doon ka mayayari naman. So kaya hindi nila inaano yan kasi alam nila na kapag alam nilang ang line of business mo ay ganito, bakit wala kang transactions? Kaya nga may books of accounts, may ini-issue mga libro. Nang sa ganon ay magkaroon ka ng everyday report, journal mo, resibo mo, naka-record lahat, no? Yung iba pa nga dyan, may kung ano pa, may 16 column pa, na kahit hindi naman na kailangan, yung mga ganung bagay, hindi na natin pang hihimasukan. BIR issue na yan. BIR ano na yan. Binigyan ko lamang kayo ng So, in your sari-sari store, no? In your store, kung ikaw ay nasa 300,000 na, it doesn't matter, no? You are still sari-sari store and you are still also depend kung ano ang nasa certificate of registration mo. Eto magandang tanong. Mami, paano kung hindi pa naman ako na BBIR registered? Yun lang. 'Di ba? Yun lang. Yun lang ang hindi ko kita masasagot. Kasi for me, ito yung talaga. Ito talaga yung process, no? So, sabi ko nga sa inyo, kahit sari-sari store ka, kahit 500,000 yan, kahit 1 million pa, kasi meron namang bracket ng kita mo 'di ba? 'Di ba sabi nga nila, hindi ka magiging vatable if you are ang threshold sa vatable 3 million pataas ang iyong gross sales annually. Pag naman 3 million pababa, ikaw naman ay non-VAT, 'di ba? So whether you are in 3%, depende sa iyong ginamit na o gustong magkaroon, whether you are in 3% percentage tax quarterly or 8% annually. So, for me, kahit 300, 500, kahit 1 million pa ang puhunan mo dyan sa sari-sari store mo, well, it doesn't matter. Kung sari-sari store ang line of business niyan, sari-sari store yan. No? Kung general merchandise yan, na yun ang naiano sa iyo, yun ang naipangalan sa iyo ni DTI at iniline up yan, hinanap ang code niyan sa BIR, magkakaroon niya ng description kung ano ang iyong line of business. Si BIR naman ang magbibigay ng ng description kung ano ang negosyo mo. Okay? So, nagets po ba? Sana nagets So, wag mag-alala, no? And syempre, mas masarap pa rin talaga na tayo pag nagnenegosyo, sariling puhunan at hindi natin kailangang mangutang. Kung naman tayo ay magpapalaki at kakapusin naman tayo when it comes to capital, may mga paraan naman wherein handyan ang ating mga consignment or mga terms na ino-offer ng mga ahente or kumpanya. So, kaya mahalagang magpalaki ka, magpaganda ka, mag-establish ka ng negosyo mo, ayusin mo, nang sa ganun makapapasa ka sa mga ganyan. Because not all businesses are approved. No? Not all businesses. Lalo na, sa totoo lang lalo na kung hinihingian na kayo ng permit or ng business permit ng mga gusto nyong applyan ng terms. So, kaya napaka-importante talaga, laking bagay ng negosyo, no? Na ikaw ay naka-registered. Kasi yung opportunity nahandun din. Halos medyo masasabi kong medyo malawak, marami ang opportunities na papasok, no? Kasi merong gustong makapagganito, hindi maprubahan kasi walang ma-provide na legal documents na hinihingi, no? Sa lahat ng loan, pag naglo-loan kayo, hinihingaan kayo, 'di ba? Hinihingaan kayo ng
23, ano ba yun? 2306 ba? 2307. Di ko maalala guys basta hinihingaan kayo ng, ano nyo, ng business permit nyo, no? Hanggang maaari nga, BIR. Hinihingaan din kayo ng, ano dyan, ng 1701, no? Yung ITR, ika nga, hinihingaan kayo. So, gusto ko lang maintindihan nyo, kapag kulang kayo sa kaalaman at hindi nyo naiintindihan, diyan papasok yung takot, yung kaba, at yung pag-aalala. Diyan din papasok yung baka mas lalo kayong napapahamak, napapasok sa tight situation kasi kulang sa kaalaman. Kaya laging tatandaan, kahit maliit ka pa lang na sari-sari store, grocery stores, anuman pa, ang line of business mo, small ka man, micro enterprise ka, business, dapat lagi nyo iisipin na ang learnings ay mahalaga. Level up yourself as a proprietor or as a business person. Okay? So, I do hope na nalinawan na. Huwag nang kakabahan. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park. At nagsasabing, Tindera is my proud career. Fighting! Bye!